Viral ngayon ang isang Facebook post na nagsasabing dumalaw umano sa lamay ng pinalang na mag-asawang online seller ang misis ng mastermind sa naturang krimen. Bukod sa pagpunta sa burol ng mga biktima, nagpadala pa raw ito ng lechon belly sa pamilya ng pinatay na mag-asawa. Base sa Facebook post ng isang Leslie Lulu Manabat, kapatid ng isa sa mga biktima, talagang personal pa raw na nagtungo sa lamay ni na Arvin at Lerma Lulu para makibalita sa kaso. Mababasa sa naturang post ang mensahe umano ni Joanna Marie Perez, asawa ng mastermind na si Anthony Lemon. Di ko kinaya yung nag-follow at nakikibalita pa at pumunta pa sa burol. Ang masaklap, kumari ka pa. Ba't di ka na lang nakiusap yung binayad nyo dun sa gunman? Sana binawas nyo na lang sana yun sa mga utang nyo. Ang nakasulat sa FB post ni Manabat. Base sa mga naglabasang ulat, kumpare pa raw ng mga biktima ang mastermind. Pagpapatuloy ni Manabat, kahit pa magdusa kayong lahat, makulong ng habang buhay, kulang na kulang pa yung mga parusa sa inyo. Ganon na ba kainggit? Di ka na nakontento sa kung anong meron ka. Ang bait ng ate ko sa'yo. Ganon-ganon lang kadali sa'yo ni papatay na di mo man inisip yung consequences. Walang bulok na di sisingaw. Ninang ka man na nasabi pero walang awa mong tinanggalan ng magulang ang pamangkin ko. Sabi pa ng kapatid ng biktima. Nabanggit din ni Manabat sa comment section ng kanyang post na parang kinutuban siya nung pumunta sa lamay si Perez. Parang wala lang, nag-chat at nag-follow ka pa sa akin at nakikisimpat siya na parang inosente. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Kinutuban ako noong pumunta ka sa burol kasi nagtagal ka at nakikibalita ka. Siguro kung may alam na kami, saan mo hinuhugot yung kapal ng mukha? Sabi pa niya. Kasunod nito, ibinuking din ni Manabat na nagpadala pa raw si Perez ng lechon belly sa kanyang ate. May last supper ka pa. Nabigla na lang si ate na nagpadala ka ng lechon belly. At dahil mabait si ate, ang sagot niya, sakto gagawin namin ng birthday ni mama ngayon. At tuwang-tuwa pa ang ate ko, binida ka pa niya. Doon pa lang pala, nagbabalak ka na. Ang pambubuking pa ni Manabat sa asawa ng umano'y mastermind. Dagdag pa nito, all of the sudden, bigla ka na lang nagpadala ng lechon belly sa bahay. Yun pala, iba na ang plano mo. Walang kaalam-alam ang ate kong inosente na ganun na pala plano nyo sa kanya. Sabi pa niya. Based on the revelations po ng mga middleman po natin, is kapag nagko-conduct po ng transaction ito pong si lalaki, kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang humaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, still i-validate po natin. Magko-conduct po tayo ng investigation para po malaman natin kung sila ba ang mag-asawa ang may pakanan ng krimen na ito. Ang pahayag ni Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga PPO. Bukod kay Lemon, may 6 pang inaresto ang mga pulis na sinasabing kasabwat sa pagpatay sa 2 biktima. Nitong nakaraang linggo, nang pagbabarilin ng riding and tandem ang mag-asawang biktima habang sakay ng pick-up truck sa Mexico, Pampanga. Bago nangyari ang krimen, nakapag-post pa si Lerma Lulu o Lorms Lulu. Marunong magbayad ng utang, mataas ang chance maging successful. Hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Allow me to elaborate these big statements. Ang hindi pagbabayad o pagbabayad ng utang will define your personality as an entrepreneur or a business person. Actually, it will define anong klaseng tao ka, anong pananaw mo sa buhay, at makakaapekto ito sa pagnenegosyo o kahit anong aspetong pinansyal sa buhay mo. Others call it karma. Others call it God's blessings or judgment. Others call it universe power to align things. Others call it law of attraction. Whatever differences we have in faith or perspective in life, what we all can agree is that the concept is the same. That there are consequences to your actions. Let me explain more about pagbabayad ng utang. Ang personalities at attitude ng mga hindi marunong magbayad ng utang. Number 1, hindi sila resourceful. Laging kulang ang kita, kaya walang maibayad sa'yo. Laging kapos. Pero imbis na humanap ng ibang source of income, umuutang na lang kung kani-kanino. Hindi nila masosolve ang ugat ng problema. Band-aid solution ang ginagawa.
Number 2, hindi nila priority ang pagbayad. Minsan may pera naman na sila na pwede ibayad sa'yo, pero hindi nila pinapahalagahan yung tulong na naibigay mo. Kaya okay lang sa kanila na basta i-delay ang pangako ng pagbabayad. Number 3, walang disiplina sa sarili. Kahit na pwede naman na ibayad sa'yo yung pera dahil may sale sa mall o gusto ng bagong gadget, hindi ka muna babayaran. Hindi nila madisiplina ang sarili. Number 4, mapagpanggap. Dahil gusto nila ng mukhang sosyal, kailangan nila mangutang ng mangutang kahit walang pambayad, para lang maitaguyod ang fake image. Number 5, walang word of honor sa kanila. Hindi importante ang pangako, hindi trustworthy. Mabulaklak na pangako lang para mapautang mo, tapos dead mabels ka na. On the contrary, true successful people are: Number 1, resourceful. Number 2, knows how to sort our priorities. Number 3, financially disciplined. Number 4, truthful and frugal. Number 5, values promises and are trustworthy. How you handle your utang reflect your overall attitude towards money and your finance. Hindi nyo man pansin, pero malaking factor and effect ito kung ikaw ay nagnenegosyo or nagbabudget. Up to now, marami akong nakikita na tao na ayaw magbayad ng utang. Lumaki ng lumaki lang. Hindi na makabayad kahit na ang daming magandang opportunities na dumaan. Yung kumita na ng milyon tapos naglaho. Hindi pa rin nabayaran yung 5K na utang. It really speaks a lot and proves na sa mindset ang problema. There is no much thing as laging minamalas. Talaga lang siguro hindi ma-handle ng maayos dahil may mali sa mentality, di ba? So I highly suggest kung may utang ka, unti-untiin mo na bayaran. Baka yan ang dahilan bakit hindi mo maabot ang true success na inaasam mo. Sa post nga ito ni Lerma Lulu, ay patama kaya ito sa mag-asawang mastermind? Bago nag-lock profile naman si JM Perez, nakapag-post pa ito noong October 5. Narito ang kanyang post. I love you Marcy, ida ka kalingwan, na ang ibig sabihin ay hinding-hindi kita makakalimutan.